Ako nga pala si Tanya at nais ko lang na ibahagi yung kwentong ito sa inyo. Hindi ko po ito sariling karanasan. Naikwento lamang ito na aking tiyahin sa amin noong minsang nagbakasyon siya doon sa amin. Nagkataon kasi noon na nagkukwentuhan kami patungkol sa aswang. Kaya sumali na rin po ito sa amin. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Tita Patring. Palayaw po niya ito. Bale sa Iloilo po sila nakatira. Sobrang hirap daw ng kanilang buhay noon. Ang lupang kanilang sinasakay hindi nila pagmamayari. At maging yung kinatitirikan ng kanilang bahay ay hindi rin naman sa kanila. Dahil liblib nga raw yung kanilang baryo, magkakalayo yung mga bahay at maswerte na raw kung yung layo ng tirahan ninyo sa inyong kapitbahay ay mga 10 metro. Wala rin daw silang kakilala dahil nga dayo lang din sila sa kanilang lugar. Sa kanilang baryo daw ay may isang mag-anak din daw na dayo at nagmula daw sa Laguna. Dahil walang nalalapitan yung pamilyang yon, kung hindi yung mga dayo lang din na katulad nila, naging malapit daw yung pamilya ni na Tita Patring at ng pamilyang yon. Wala namang kakaiba sa pamilyang yon noong una. Mabait, matulungin, at maalalahanin pa nga raw yung mga ito kung ikukumpara sa mga taga roon mismo. Kadalasan, tuwing nakikita ng ama ng pamilyang yon na nag-iigib si tita ay tinutulungan daw niya ito. Tumutulong din minsan yung asawang babae nun kay tita sa pagdidilig ng kanyang mga halaman. Wala raw talagang kakaiba sa kanila, pero biglaang nagbago raw yung lahat ng malaman ni Tita Patring at ng kanyang asawa na nagdadalang tao siya at mga 2 buwan na rin. Lalo pang napapadalas daw yung paglapit ng pamilyang yon sa kanila. At kulang na lang din daw ay doon na nga ito matulog. Wala naman daw sanang problema sa pagiging mabait nila. Yun nga lang, habang patagal ng patagal daw, ay lalong dumidikit yung babae kay Tita Patring. At madalas pa nga raw nitong haplusin yung tiyan ng aking tiyahin, habang sinasabi na kapag manganganak na raw si tita at magpapabinyag ng sanggol nito, ay kunin daw siyang ninang dahil talagang gusto raw niya. Nakakaramdam naman ng kakaibang kilabot si Tita Patring kapag ginagawa niya yon. Dahil yung ginagawa raw nitong paghaplos ay parang merong kasamang gigil. Pinipisil daw nito yung bandang puso ni Tita Patring habang pigil na pigil daw ito sa kanyang paghinga. Minsan daw, sinabi ni tita sa kanyang asawa ang kadalasang ginagawa ng kanilang kababaryo. At dahil doon, magmula noong mga nasa 5 buwan na raw yung sanggol na kanyang dinadala, ay hindi na raw siya gaanong nakikipaghalubilo sa pamilyang yon. Isang hapon noon, abala nga noon si tita sa kanyang pagpaplansya sa kanilang mga damit. Noong tinawag nga siya sa may labas ng kanyang kababaryo. Pero sa halip na pagbuksan yon, minabuti niyang huwag gumawa ng ingay para isipin ng kanyang kababaryo na siya ay natutulog. Noong una, nanatili lang daw siyang nakatayo sa may tapat ng kanyang pinaplansya. Pero nang marinig daw niya na may mga yabag na papalapit sa bintana, doon ay nagmadali na nga siyang humiga at saka nagtulog-tulugan at saka nagtalokbong ng kumot. Pagkalipas ng ilang sandali, narinig niyang tumigil sa may tapat ng bintana yung babaeng yon. Dahil nakatalokbo nga siya ng kumot, pilit daw niyang sinipat yon. At nakita niyang nakasilip nga sa bintana yung kanilang kababaryo. At habang ganon nga yung nakita ni tita, nanlilisik pa raw yung mga mata ng babae at panay daw yung pagsinghot na kanyang ginagawa. Kahit pa na hindi man sigurado yung tita ko kung ano ba talaga yung ginagawa nun, malakas daw yung kanyang kutob na may kung anong binabalak na masama yung naturang ale. Dahil doon, nanatili nga siya sa ganoong sitwasyon. At lalo pang lumakas yung kabog ng kanyang dibdib
nang maaninag niyang sinusubukang ipasok ng naturang babae yung kanyang kamay sa bintana. Hindi niya alam kung ano nga bang dahilan ng ginagawa ng naturang ale. Pero naisip daw ni tita na baka nais nitong mahipo yung kanyang tiyan. Mabuti na nga lang at medyo malayo naman siya sa kanyang higaan. Dumaan pa nga yung ilang minuto noon at marahil ay nakumbinsi nga ni tita yung babaeng yon na siya ay natutulog. Kaya't umalis na raw ito noon. Noon lang nakahinga ng maluwag yung tita ko at minabuti niyang bumangon para ipagpatuloy yung kanyang ginagawa. Habang tinatapos raw niya yung kanyang gawain, ay biglang pumasok sa kanyang isipan na marahil nakita ng naturang ale yung plansya nito at napaisip na nagkukunwari lamang siya sa kanyang pagtulog. Dahil halata raw na hindi pa yon tapos. Bahala na. Kaysa naman manganib pa yung sanggol na nasa aking sinapupunan. Wika lang daw ni Tita Patring noon sa kanyang sarili. Tinapos na lang niya noon ang kanyang ginagawa at tumungo sa may sala para magpahangin. Sa kabutihang palad, nakaalis na nga yung aling yon at marahil daw ay nakauwi na rin sa kanilang bahay. Kinagabihan, ikwinento ni Tita Patring sa kanyang asawa yung ginawa ng kanilang kanayon. Nagalit ito at sinabing pupuntahan niya yon para kumprontahin. Pero pinigilan siya ni Tita Patring. At sinabing hayaan na lang daw dahil wala namang masamang ginawa sa kanya. Dumaan pa raw yung mga araw noon at hindi na nga nakakausap ni Tita Patring yung naturang ale. Talagang iniwasan daw niya ito. Dahil hindi lamang yung kanyang asawa yung nagpayo sa kanya, kung hindi pati na rin yung ilang kababaryo nila. Naduda na rin sa bagong salta sa kanilang lugar. Isang gabi po noon, sa hindi malamang dahilan ni tita, ay nababalisa raw ito. Sinabi niya yon sa kanyang asawa. Pero pinayuhan na lang siya nito na mas maigi kung magpunas ito ng katawan para maibsan yung pagkabalisa niya at marahil daw ay dulot lang ito ng alinsangan ng panahon. Ginawa naman daw yun ni tita. Bumangon siya at minabuting magpunas nga ng kanyang katawan. Habang ganun nga yung nangyayari, lumakas raw yung kabog ng kanyang dibdib. Pakiramdam niya, may mga matang nakamasid sa kanya. Kahit pa nasarado naman daw yung banyo at alam niyang walang makakasilip doon. Minabuti nga niya noon na magdali-dali na lamang sa kanyang pagpupunas at bumalik na sa kwarto. Saktong pagkabalik niya para mahiga, tulog na raw yung kanyang asawa noon at dahil doon ay nahiga na lamang siya sa tabi nito at sinubukan na ring matulog. Makaraan yung ilang minuto, naimulat niya ang kanyang mga mata nang may marinig siyang parang ingay ng pagyabag sa bubungan ng kanilang bahay. Noong una ay manaka-naka lamang daw yon, pero nang lumaon, parang hindi lang iisa yung gumagawa ng mga yabag. Dahil dito, sinubukan ni tita na gisingin yung kanyang asawa at kabutihang palad naman daw ay nagising naman agad ito. Magtatanong sana ng malakas yung asawa nito sa kanya kung bakit nga siya nito ginising. Ngunit agad na sumenya si tita na huwag lakasan yung kanyang boses at manahimik lamang. Pagkatapos niyang sabihin yun ng pabulong, itinuro nga niya yung bubong at sinabi na may mga yabag sa ibabaw nun. Napako naman agad yung paningin ng kanyang asawa doon. At doon nga ay napagtanto niya na may bahagi ngang lumulubog sa kanilang bubungan. Ang duda nga nilang dalawa noon ay hindi lang iisa yung naroroon. Para raw kasing bibigay na yung kanilang bubungan ng mga panahong yon. At dahil doon, napabangon daw yung asawa ni Tita Patring. Nagulat pa raw siya dahil inubad nga nito yung kanyang damit. Kaya't nagtanong siya rito kung ano nga ba yung kanyang gagawin. Noong una ay hindi sumagot yung asawa ni tita sa kanya. Pero nang lumaon, nagwika ito na kailangan niyang gawin yon para hindi raw siya makita ng aswang na nasa bubungan. Namulagat naman yung mga mata ni tita. Nang sabihin niya ng kanyang asawa sa kanya, hindi niya inaakalang posibleng aswang
ang nasa ibabaw gayong wala naman daw siyang nararamdamang kakaiba. Hindi sumagot yung kanyang asawa at kinuha na lamang nito yung kanyang itak at pagkatapos ay tumungo sa kusina para doon dumaan. Pagkalabas ng asawa ni Tita Patring, hindi naman daw niya ito naririnig na nagsasalita. Pero nadako na lamang yung kanyang paningin noon sa bubungan nang makarinig siya ng paulit-ulit na pagkaluskos doon. Hanggang sa mas naging agresibo na ngayon at parang nais nang sirain yung bubungan ng kanilang bahay. Nang mga sandaling ito, nakaramdam na nga ng paghapdi ng kanyang tiyan si Tita. Napatingala siya at nasakto na nagkaroon ng butas sa mismong tapat ng kanyang tiyan. Ganoon na lamang yung kanyang sindak na naramdaman nang makita niya ang sobrang itim na bagay na parang may halin tulad sa isang sinulid. Nandiri din daw siya nang mapansin niya na may tumutulong malagkit at malansang likido mula roon. Amoy na amoy daw niya iyon, kaya't napasigaw siya para tawagin yung kanyang asawa. Ganon nga yung sitwasyon noon. Nakita ni Tita Patring na hindi lamang iisa ang malasinulid na bagay na nakalugay roon at parang unti-unting bumababa. Gulat na gulat daw siya dahil nakita niyang 4 daw yon. Hindi niya alam kung sino nga ba yung posibleng may gawa nun. At inakala pa nga niyang baka naduduling lamang siya. Pero nang marinig niyang napasigaw yung kanyang asawa sa may labas ng kanilang bahay at tinataboy nga yung mga naroroon, doon nga niya naisip na malamang ay marami nga silang naroroon. Nagulat pa si Tita noon nang mabanggit ng kanyang asawa na lubayan na nga nila ang pamilya nila. At yung lalong ikinagulat ni Tita, binanggit daw ng kanyang asawa yung pangalan ng bawat isa sa tinutukoy niyang pamilya at nagulat siya nang malamang sila nga yung bagong salta sa kanilang baryo. Hindi inaakala ni Tita ang kanyang mga narinig. Nakita niya ring umurong yung 4 na malasinulid na bagay na malapit na sana sa kanyang hinihigaan. Narinig pa niyang gumagalaw yung nasa ibabaw noon at marahil ay natataranta nga yung mga ito. Sigaw pa rin noon ang sigaw yung kanyang asawa at tinatabo yung sinasabi niyang buong pamilya ng aswang na nasa itaas ng kanilang bubungan. Nabahala na rin noon si Tita para sa kanyang asawa dahil baka atakihin nga raw siya ng pamilyang yon. At dahil doon, sumigaw na rin siya at binanggit niya yung pangalan ng pamilyang pinaghihinalaan nilang mga aswang. Pagkatapos niyang magbanggit ng pangalan ng bawat isa sa kanila, parang may kung anong ingay raw siyang narinig na bumagsak sa lupa. Malakas daw yung kanyang kutob na mga aswang yon, kaya't pinilit niya ang kanyang sarili na bumangon para makalapit sa may bintana. Pagkalapit daw niya sa may tapat nito, binuksan daw niya kaagad yon at nakita yung kanyang asawa na mabilis na nga raw na naglalakad sa bahagi kung saan nga bumagsak yung mga nilalang na nagmumula doon sa bubungan. Dinig pa niyang napamura yung kanyang asawa noon nang iwinasiwas nito yung kanyang itak. Noong medyo malapit na nga yung asawa ni Tita sa bahagi kung saan lumapag yung mga aswang na nagmula sa bubong, hindi na raw gaanong nakita ni Tita kung ano nga bang nangyari. Madilim daw kasi noon at hindi na nga nagawang maabot pa yon ng kanyang paningin. Nagulat na lamang noon si Tita nang lumabas sa kanilang bakuran ang kanyang asawa at walang naging pakialam kung wala pa nga itong damit. Pero pagkalipas lamang daw ng mga ilang sandali pa ay bumalik din daw yon sa loob ng kanilang bahay. Ayon pa nga sa kwento ni Tita, sinubukan daw nitong habulin yung mga nilalang na yon, pero mabilis daw yung pagtakas ng mga yon. Kahit pa na hindi nga niya nalaman kung anong direksyon yung kanilang tinatahak, alam daw nila na yung bagong saltang pamilya yung mga nilalang na yon.
Kinabukasan, dala nga yung kanyang itak. Pinuntahan ng asawa ni tita ang naturang pamilya. Pero nakakandado na raw yung kanilang pinto. At halatang wala na ring tao sa loob ng bahay. Ang duda pa nga nila, baka umalis na rin daw yung mga yon para takasan yung kung ano mang ginawa nila. Hanggang sa nagkaanak na daw nga si Tita Patring. At hindi na rin daw bumalik yung mga yon. Lalo pa't kumalat rin daw yung balita tungkol sa kanila. At katunayan, pinaghahanap raw sila noon ng kanilang mga kababaryo. Dahil nga sa naging karanasan ni tita, napatunayan nilang kahit pala mga kababaryo ng aswang, ay sinusubukan rin naman nilang biktimahin. Madalas lang ay sa ibang baryo sila pumupunta. Pero kapag hindi sila nakatiis, kababaryo mismo nila ang kanilang bibiktimahin. Kapag nagkaroon sila ng pagkakataon, dito ko na rin po ito tatapusin at maraming salamat po. Ako nga po pala si Rhea. Totoo ko po itong pangalan at taga Mindanao po ako. Pero ang pangalan po ng iba dito ay hindi po nila mga totoong pangalan, pinalitan ko na po. Nakatira po kami sa liblib na lugar sa Mindanao. Hindi ko na po babanggitin pa ang tunay na barangay namin, pero bibigyan ko po ng clue ang iba po nating mga tagapakinig. Ang barangay po namin na ito ay malapit po sa sinasabi po nila na Pulang Ilog. Pangalawa po ito sa lahat ng pinakamahabang ilog sa Mindanao. Karanasan po namin ito ng pamilya namin. Lalo na po ng kuya ko na naging biktima po ng kwento po na ito. At itago na lang din po natin yung kuya ko sa pangalang Lucio. Isang madaling araw po, mga bandang 4:00 po ng umaga. Maaga pong gumising yung kuya ko para magkape kasi sa probinsya po. Halos lahat po ng mga tao ay madaling araw pa lang po nagkakape na. Para maaga din pong makapunta ng kani-kanilang trabaho sa sakahan. So yun na nga po, habang nagkakape po yung kuya ko sa terasa po ng bahay habang nakatalikod po siya sa may bandang pintuan, kung saan may kadiliman nga po sa parting yon. Gawa ng madaling araw at nanonood po noon ng TV si kuya. Maya-maya pa, meron pong biglang kumalabit sa kanya. Pagtingin po niya, nakita po niya ang pinsan po namin. Kaya hindi po niya yon pinansin at nilagay po niya sa may bandang likod ang kape niya sa pag-aakalang magkakape rin po yung pinsan ko habang nakatutok po si kuya doon po sa TV po namin. Ganon po kasi talaga sila. Habang nanonood po yung kuya ko, ay bigla na naman po siya nitong kinalabit. At nung nilingon po ng kuya ko, nakangisi lang po sa kanya yung pinsan po namin. Pero hinayaan pa rin po yun ni kuya. Dahil nga pinsan naman po namin yon at sanay naman po silang dalawa na ganun po talaga. Itago po natin yung pinsan namin sa pangalang TJ. Medyo may pagkaloko-loko po kasi talaga ito. Kaya hinayaan lang po yun ni kuya, pero pagharap po ulit ni kuya para manood po ulit ng TV, dito po siya kinalabit ng paulit-ulit ng pinsan po namin. Hanggang nung humarap po ulit si kuya sa kanya, bigla po nitong kinuha yung kape ni kuya at tinapon po sa lupa. Kaya doon na po nag-init ang ulo ni Kuya Lucio. At agad po niya itong hinampas sa may bandang ulo ng katabi po niyang martilyo. Siyempre, hindi naman po yun kalakasan. Itong pinsan po namin na ito, bigla na lang pong tumakbo palayo sa baba po ng bahay namin sa may tabi po ng sapa. Kung titignan po, parang normal lang po na lokohan po ng magpinsan. Pero mga bandang 6:00 na po ng umaga, bigla pong dumating ulit yung pinsan po namin at hihiram daw po ito ng bolo. Kaya nagtanong po sa kanya yung Kuya Lucio ko habang tumatawa-tawa pa. "O insan, ramdam mo ba ang sakit ng martilyo?" Wika pa po ni kuya.
Pero itong pinsan po namin, nagtataka po na parang hindi po niya alam kung anong pinagsasabi ni kuya. Kaya binalik po niya ulit ang tanong sa paraang, "Anong martilyo, insan?" Sabi naman po ng pinsan po namin. Kaya sabi po ni kuya, "Huwag ka na ngang magkaila. Kanina, di ba, hinampas kita ng martilyo? Ang kulit mo kasi. Yan tuloy, nakatikim ka." Sagot naman po ni kuya. Pero ang pinsan po namin na ito, nagtataka pa rin po, sabay sabi po ng, "Hindi naman ako pumunta dito kanina. Katunayan nga, kakagising ko lang din. Kasi napagod ako kahapon sa pag-aararo. Kaya malabo namang pupunta ako dito." Sagot pa po nito. Kaya nagtaka po yung kuya ko. Ang sabi po nito, "Kung hindi ikaw yung hinampas ko ng martilyo, sino?" Wika pa po nito. Itong kuya ko po kasi na ito ay hindi naman po naniniwala sa mga kababalaghan. Kaya ang nangyari ay hinayaan na lang po nila yon, na parang normal na lang po na araw, at pumunta na po sila sa kani-kanilang mga trabaho. Pagdating po ni kuya ng tanghali, nagpahinga lang po ito ng mga hanggang 2:00 po ng hapon. Bago po ito bumaba sa may sapa para maligo. Mga 30 minutos po ay umahon din po ito para maaga naman pong magpunta sa kabilang barangay para maglaro po ng basketball. Pero habang paakyat na po siya papunta po sa bahay namin, napansin po ng papa ko na parang nahihilo po yung kuya ko. Kaya agad pong nagtanong si papa sa kanya. Pero ang sagot po ni kuya, sobrang sakit lang daw po ng kanyang ulo. Parang pinukpok daw yung pakiramdam. Agad naman po siyang tinulungan ni papa para ipasok po sa kanyang kwarto. At dahil po doon ay hindi na po ito nagpunta sa kabilang barangay. At buong araw po na iyon ay hindi po tumigil yung pananakit ng kanyang ulo. Hanggang sa pagsapit po ng gabi, napansin po ni papa na meron pong isang babae na nakatayo po sa hindi kalayuan sa bahay namin. Ang papa po namin na ito ay naniniwala rin po sa mga kababalaghan, lalo na po sa mga aswang. Kaya agad po itong pumasok po ng bahay at ang sabi po nito kay nanay, "Milay, nandyan si Tandang Suling. Kaya dyan ka lang bantayan mo si Lucio. At tatanungin ko lang yung matanda kung bakit siya nandito." Wika pa ni papa sa nanay ko. Paglabas nga po ng papa ko, ay agad po niyang tinanong kung bakit. "Ano bang sadya niyo dito?" Tanong pa po ni papa. Pero ang tangi pong sinabi ng matanda, "Ang sama ng ugali ng anak mong si Lucio. Bakit naman niya hinampas ng martilyo ang ulo ng aking anak? Nakikipagbiroan lang naman sa kanya kanina." Sagot naman daw ng matanda. Pero nagtataka yung papa ko kung ano ang pinagsasabi ng matanda. At ang sabi pa raw nito bago siya tumalikod ay pagbabayaran daw ni kuya ang ginawa nito sa anak ng matanda na si Tonyo. Kaya wala pong nagawa yung papa ko noon, kundi bumalik po doon sa loob po ng bahay at nagtanong po siya kay kuya kung totoo ba yung mga sinasabi ng matanda. "Nandito si Suling. Hinampas mo raw ng martilyo ang kanyang anak." Wika pa po nito. Pero ang sabi po ni kuya ay hindi raw niya alam ang pinagsasabi ng matanda. At doon nga po kwento ni kuya sa papa namin ang nangyari noong madaling araw. At ang sabi pa raw ni kuya, paano nga namang naging si Tonyo yon? Kaninang madaling araw daw, yung pinsan talaga namin, yung nahampas ni kuya ng martilyo. Dahil nga po sa kakulitan po nito. Doon na po nagtaka si papa at nabanggit po nito na ang nanay raw pala ni Tonyo, na yung matanda nga po na pumunta po sa amin, ay may minana raw na pagkaaswang sa ama raw nito. Kaya medyo kinilabutan po kami noon. Habang natutulog na po kami,
Siguro mga bandang 11:00 po ng gabi. Bigla pong kumalampag ang bubong namin noon. At halatang halata po na meron pong lumapag dito na parang isang malaking ibon. Pero hindi naman po nagtaka yung papa namin. Sabay sabing, "Nako, Soling, umalis ka na dito. Wala kaming panahon para makipag-areglo sa'yo ngayon. Kaya ipagpabukas mo na lang yan." Sigaw pa po ng papa ko noon. Kaya siguro nagalit po ito at lumipat po sa may bintana namin, kung saan niyugyug po nito yung jealousy. At natanggal nga po yung isang jealousy po ng bintana. Kaya doon na po nagalit yung papa namin at lumabas po ito. Dala-dala po yung malaki niyang bolo na ginagamit po niya sa pagputol po ng maliliit na kahoy sa sakahan. Nagdala po si tatay ng isang pirasong gulong at sinunog po niya yon dahil alam nga po niya na ayaw po ng mga aswang sa amoy ng goma. Hinahamon po niya ito na magpakita dahil magtutuos raw po sila. Pero hindi po nagpakita yung aswang. Nabigo lang po yung papa ko nung gabi po na yon. Hanggang sa kinaumagahan nga po, maaga pong gumising si mama para maghanda na rin po ng makakain at ng baon ko papuntang paaralan. Pagpasok po niya ng kwarto ni kuya, agad po itong napasigaw at tinawag po niya yung papa namin. Dahil yung kuya daw po namin, meron daw malaking bukol sa ulo. Kaya agad pong pumasok si papa para tignan po yon. Ako naman ay maliligo na rin sana para makapunta ng paaralan. At kahit ganun po yung nangyari ay pumunta pa rin po ako sa paaralan. Pag-alis ko po ng bahay, nakasalubong ko po yung matanda. Kaya agad po akong yumuko at naglakad na parang wala po akong nakita. Pero hinabol po ako nito at sinabing, "Magbabayad ang kuya mo sa ginawa niya sa anak ko. Pahihirapan ko muna siya bago ko ito patayin." Wika pa po nito, sabay ngumisi. Ako naman po ay agad pong bumalik sa bahay namin para sabihan po si papa kung ano po yung sinabi ng matanda po sa akin. Kaya sabi lang po ng papa ko, sabi ko na nga ba, "Yang matanda na yan, siyang may gawa sa nangyayari sa kuya mo." Wika pa po ng papa ko. Pero wala po kaming ginawa doon sa matanda. Syempre, wala naman po kaming ebidensya. Paglipas po ng mga isang linggo, lalo pong lumala yung karamdaman po ni kuya. Kaya pinatawag na po ni mama ang manggagamot po na asawa din po ng kapatid ng nanay niya. Naitago po natin sa pangalang Lolo Rafi. Kinahapunan po ay agad nga pong pumunta doon si Lolo Rafi. Pero pagdating pa lang po nito, agad po niyang sinabi na, "Mukhang malala ang ginawa sa apo ko ah." Kaya paghawak pa lang po niya sa ulo ni kuya, sinabi po niya na kinulam raw po si kuya. At ang sabi pa po nito, alam raw po niya kung sino yung may gawa. Yung matanda raw na malapit sa tuktok ng bundok, na alam nga po namin na walang iba kundi si Lola Suling. Umabot po ng halos mga 3 araw din si Lolo Rafi sa bahay namin. Pero mas lalo pa rin pong lumala ang nangyayari po sa kuya ko. Kaya nagpasya na po sila papa. Nadali na po si kuya sa ospital. Nagbabakasakali po na baka doon gagaling kasi sumuko na rin po si Lolo Rafi sa panggagamot po sa kuya ko. Masyado raw pong malakas yung kulam. Kaya wala pong nagawa sila papa kundi dalhin nga po si kuya sa ospital. Pagdating po ng mga 9 na araw ni kuya sa ospital, sinabi na rin po ng doktor na malubha na raw ang kalagayan nito at hindi na raw magtatagal. At nung mga 12 araw na po si kuya doon sa ospital, nalagutan na rin po ito ng hininga. Agad rin pong inuwi nila papa si kuya para nga po sa libing nito.
Nagawa po talagang kunin ng matanda sa amin ng kuya ko. Dahil bukod nga po sa pagiging aswang, isa rin po itong mangkukulam. Wala po kaming nagawa noon. Pero hanggang dito na lang po muna yung kwento ko. At agad ko rin pong ipapadala yung kasunod kapag nailabas na po ninyo itong unang bahagi ng kwento. Maraming salamat po. Noong araw po, pangingisda po yung ikinabubuhay namin. Sa lugar po namin, halos lahat po ng mga tao, yun din po yung kabuhayan. Yung lokasyon po kasi namin ay malapit po sa ilog. Kung saan yung ilog po na ito ay konektado rin po sa dagat. Kaya mga yamang dagat talaga ang aming ikinabubuhay. Meron pong palaisdaan na malapit po sa amin. Doon po kami dumadaan sa mahabang pilapil sa tuwing nagpapalaot. Nililinaw ko lang po na yung pilapil po na tinutukoy ko dito ay hindi tulad sa pilapil na makikita sa mga palayan. Mas malalapad po at matataas na pilapil ang tinutukoy ko. Ganon po talaga dapat. Lalo at tuwing nagbabagyo o kapag medyo malakas po yung hangin at ulan at nagkataon pa kunwari na high tide. Mabilis lang pong mawawasak ang mga pilapil kapag hindi po ganon ang pagkakagawa. Siyempre may mga inaalagaan po doong bangus at mga tilapia. Kaya naninigurado rin po yung may-ari. Medyo malawak din po yung palaisdaan. Sa totoo lang po, may kalakihan po talaga yon. Kaya may ilan din pong mga bantay na kung saan ay may kanya-kanya naman pong kubo na tinitirhan. Karamihan po kasi sa mga nagbabantay ng palaisdaan, hindi po mga taga doon sa lugar namin Mga taga Palawan pa rin po pero taga ibang bayan po sa Palawan kung baga. Meron pa nga pong mga taga Iloilo Napag-usapan po noon na gusto po ng may-ari na kapag dadaan po kami doon ng gabi ay dapat meron po talagang ilaw. Flashlight man o solo. Pailawin daw agad namin habang dumadaan. Lalo at baka mapagkamalan daw kaming magnanakaw kung dadaan kami doon nang wala man lang hawak na ilaw. Mabait lang po talaga ang may-ari na pinapadaan pa rin po kami doon kahit uso rin po noon ang mga nakawan. Kaya kahit alanganing oras po na alam po naming baka tulog na po yung mga bantay, nagsisindi po talaga kami ng sulo kapag dumadaan doon. Dito rin po sa sinasabi kong daan ng pilapil, nagsimula yung lahat sa kwento ko. Kaya medyo ipinaliwanag ko po muna para maintindihan po ninyo. Biyernes po noon ang gabi, kaya sumama po ako kay kuya sa pangingisda. Hindi naman po ako araw-araw sumasama, lalo at may pasok rin po ako sa eskwela at meron rin pong mga ginagawa. Bandang 11:00 po siguro noon, kaya umuwi na po kami. Sakto lang po yung huli namin noon, pero hindi na rin po masama, lalo at medyo matumal po yung huli noon sa laot. Pinabitbit po sa akin ni kuya ang basket na may laman pong mga isda. Ako rin po yung may hawak ng sulo. Habang siya naman po, yung nagdala po ng lambat at ng flashlight. Medyo low tide po noon, kaya kailangan pa po naming umakyat sa pilapil. Hindi naman po yun ganon kataas syempre. Nung nasa pilapil na po kami ni kuya, sinindihan po niya yung sulo na hawak ko gamit po yung posporo. Ayaw po niyang gamitin yung flashlight po noon lalo at medyo alanganin na po yung baterya noon. Yun bang tipo na binibilad na lang din po sa araw yung baterya para gumana pa. Nauna akong naglalakad habang nasa likod ko naman si kuya. Tulad nga po ng sabi ko, may kahabaan po yung pilapil. Nung nasa kalagitnaan na po kami, bigla po kaming napatigil pareho ni kuya. Nang sa hindi kalayuan ay meron pong biglang tumakbo. Tao lang talaga yon pero mabilis po yung pagkakatakbo na parang hindi po nito kami nakita. Akala po ni kuya magnanakaw.
Kaya mabilis po niyang hinipan ng sulo na hawak ko para mamatay po yung ilaw. At para matignan nga po namin kung tama nga yung aming duda. Nasa kabilang side po yun ng pilapil. Kaya siguro hindi niya kami napansin. Pero papunta po yun sa aming direksyon. Medyo madilim lang po pero tao talaga yung aming nakikitang tumatakbo. Hanggang sa bigla po yung bumaba sa pilapil na natakpan na po ng mga puno. Marami po kasing mga puno ng niyog sa gilid po ng pilapil. Yun bang mababa lang po na niyog. At pagtalon na pagtalon po niya doon banda. Halos mga 5 segundo lang po. At bigla pong may lumipad doon eh. Hindi naman po kami magugulat kung ibon lang na maliit. Pero ang laki po nung lumipad. Kasunod po nun, napakalakas po na huni ng wakwak. Yung nakita po naming tumatakbong tao. Bigla na lang po naging parang napakalaking panike. At mabilis po yung pagkakalipad nun pa itaas. Nililinaw ko lang po hindi po namin nakita mismong nagpalit ng anyo. Pero yung tumalon po siya doon tapos bigla pong may lumipad na isa nga pong wakwak na doon po mismo nanggaling pagkalipas lamang ng ilang segundo. Talagang mapapaisip ka po na yung tao pong nakita namin at yung lumipad ay iisa lang. Nung nakalayo na po yon at hindi na po namin naririnig, sinindihan po namin ulit yung sulo. At sakto naman po nung ginawa namin yon na meron pong lumabas sa kubo na isa po sa mga bantay. Pareho ba tayo nang narinig? Wakwak yun, di ba? Parang dito lang banda galing Wika po nito sa pagtataka niya. Dahil mukhang gising pa po ito ng mga oras po na yon kaya narinig rin po niya. Sinabi po namin sa kanya ang aming mga nakita. At nagtaka po ito at nagduda. Tawagin na lang po natin siyang Mang Rudy. Ang sabi po niya, iisa-isahin daw niya ang lahat ng mga kubo ng iba pang mga bantay para magtanong-tanong kung meron ba silang napansing kakaiba. Pero nagpaalam na po kami noon na uuwi. Lalo at kinabahan rin po kami ni Kuya sa aming mga nakita. Yung pagkakatakbo po kasi talaga ng taong nakita namin. Yun po bang tipong nagmamadali pero nakayuko pa po ito? Mahirap pong ipaliwanag Kakaiba talaga. Yung halatang tao pero ibang-iba po yung ikinikilos. Ganoon po. Kinabukasan po, maaga pa akong pumunta sa may ilog para linisin po yung bangka namin. Agad po akong nilapitan ni Mang Rudy nung nasa may bangka po ako. Ang sabi po nito, inisa-isa raw po niya yung mga kubo ng iba pang mga bantay. At meron daw isang nawawala ng gabing yon. Walang iba kundi si Mang Lito. Isa rin po sa mga bantay. Wala daw po ito sa kubo nung kinatok siya ni Mang Rudy. Yung kubo po ni Mang Lito ay dinadaanan din po namin minsan. Lalo kapag doon po yung bangka namin dumadaong sa kabilang side po ng palaisdaan kapag medyo malalim po yung tubig. Kaya nakakausap rin po namin ito. Hindi daw agad natulog si Mang Rudy dahil inantay raw po nito si Mang Lito. Mga alauna na raw po ng hating gabi ito natulog. Dahil tinanong pa daw niya mismo si Mang Lito. Sa labas lang daw mismo ng kubo ni Mang Lito ito naghintay. Pagbalik daw ni Mang Lito, nagmamadali raw po ito. Wala daw itong damit pang itaas. At bago raw ito umuwi sa kanyang kubo, naghugas daw ito ng katawan sa may ilog bago dumiretso. Nakita siya agad ni Mang Rudy dahil inaabangan nga po siya nito. Ayon pa kay Mang Rudy, hindi raw niya masiguro kung dugo ba o ano,
yung hinuhugasan ni Mang Lito sa kanyang katawan. Lalo at nung nailawan daw niya ito, ay nakatalikod raw po ito. Nung tinanong naman daw niya kung saan galing, ang sabi daw ni Mang Lito, binisita lang daw niya ang kanyang nililigawan. Nakiusap pa daw po ito na wag sabihin sa kanilang amo. Pero duda daw talaga si Mang Rudy. Isang gabi po, maaga po kami ni Kuya. Galing rin po kami sa pangingisda pero mga bandang 6:00 po kami dumaong. Hapon pa po kasi kami umalis kaya ganong oras po kami nakauwi. Malalim po yung tubig noon kaya doon po kami sa kabila dumaong. Doon po malapit sa kubo ni Mang Lito. Ang sabi po ni Kuya, mabuti na lang maaga tayo. Mahirap na. Alam mo naman siguro yung tinutukoy ko. Wika pa po nito. Dahil doon nga po kami banda dumaan sa may kubo po ni Mang Lito, kung saan duda na nga po kami sa mga nangyari. Tahimik lang po kami noon pagkadaong namin at binitbit lang po namin ang mga dapat bitbitin. Madilim na po noon. Hawak ko po yung flashlight nang dumaan po kami sa kubo ni Mang Lito. Nang bigla ko pong naibaling yung ilaw sa ilalim po ng kanyang kubo. At agad nga po akong nangilabot nang makita kong nagkukulay pula po yung tubig doon banda sa ilalim ng kubo. At meron pa nga pong tumutulong kulay pula at malapot-lapot po na likido mula po doon sa kubo. Siyempre, kawayan lang po yung papag kaya ganoon. Agad ko pong tinuro kay Kuya at alam talaga naming dugo nga po yon. Pinapatay po ni Kuya ulit ang ilaw. Sinenyasan lang po niya ako sabay nilapag po namin ang aming mga bitbit sa lupa. Pinakinggan po namin lalo at may naririnig po kaming kakaiba mula po doon sa loob. Nag-aangil po na parang merong mabangis na hayop na nandoon. May naririnig po kaming parang umunguya ng kung ano na talagang medyo may kalakasan po. Yung tipong parang hayop na merong kinakain. Medyo mataas po yung bintana. Lalo at mas mataas pa nga po yung sahig ng kubo sa pilapil. Pero pareho po kami ni Kuya na gusto pong malaman kung ano yon. Kaya ginamit po ni Kuya ang dalawang kamay niya at doon po ako pinatongtong para ako po yung sumilip. May gasera po sa loob nung sumilip pa nga po ako. At halos mapasigaw po ako agad sa aking nakita. Yung tumambad po kasi sa akin, Sir Dan, si Mang Lito na nakaupo sa sahig ng kanyang kubo habang may kinakaing hayop. Halata pong isa po yung aso. Sigurado po ako doon. Yun po yung kanyang nilalantakan ng walang habas. Nakalabas na po yung lamang loob ng hayop At yung itsura po ni Mang Lito, parang nababaliw po na hayop. Sa sandaling panahon po na nakatingin ako doon, hindi ko na po kinaya noon. At napasigaw po ako sabay tumalon. Tumakbo po ako doon sa kubo ni Mang Rudy. Ang sabi ko po noon, "Kuya, aswang yan! Takbo na!" Sigaw ko pa po. Dahil grabe nga po yung takot na naramdaman ko. Sumunod naman po agad si Kuya, na natakot na rin po base po sa aking naging reaksyon. Matapang naman po si Kuya pero sa naging reaksyon ko po, wala po itong nagawa kundi tumakbo na rin po. Malapit na po kami sa kubo ni Mang Rudy nang agad po itong lumabas. Meron po itong hawak na baril. Nung nalingon po namin sa kubo ni Mang Lito, nandun na po ito sa labas ng kanyang pinto. Sumisigaw po ito na magpapaliwanag raw po siya. Yung iba pang mga bantay noon na lumabas rin po ng kubo nila. Malalayo po yung agwat ng mga kubo. At yung kay Mang Rudy lang po at Mang Lito yung medyo magkalapit. Kaya yung iba pong mga bantay noon na lumabas din po ng kanilang kubo, sumisigaw po yung mga ito na kung ano ba daw ang nangyayari. Sinabi na lang po ni Mang Lito,
na wag na daw nilang alalahanin at siya na ang bahala. Kaya hindi na po masyadong nakiusyoso ang ibang mga bantay. Lalo at hindi naman siguro nila narinig ng malinaw kung ano nga bang nangyari, dahil may kalakihan talaga ang palaisdaan. Kinumpronta po namin si Mang Lito. Pinuntahan po namin sa kanyang kubo. Pagdating po namin doon, balot na balot pa po ng dugo yung kanyang katawan. At nalaman po namin na yung aso po palang kanyang biniktima ay isa po mismo sa mga aso doon sa palaisdaan. Siyempre, meron po silang mga alaga para dagdag bantay na rin po. Tinutukan po ng baril noon ni Mang Rudy si Mang Lito. Sa ulo po nito mismo at sobrang lapit po. Aswang ka ba, Lito? Gusto kong marinig sa iyo mismo. Tanong po ni Mang Rudy, na agad naman pong inamin ni Mang Lito. Nakapangbiktima ka na ba ng tao? Tanong pa po ni Mang Rudy, na parang kakalabitin na po nito yung gatilyo. Kaya nanginginig po yung katawan ko noon sa takot. Pero mariin pong tumanggi si Mang Lito. At puro mga hayop lamang daw po yung kanyang nabiktima kapag hindi ito nakakapagpigil. Nakiusap po ito kay Mang Rudy dahil may pamilya pa daw siyang naghihintay sa kanya. Nangako po ito na hindi siya mananakit ng tao at aalis na lang daw po siya doon. Hayaan na lang daw po siyang umuwi sa kanyang pamilya. Sa punto po na iyon, inalis po ni Mang Rudy yung kanyang pagkakatutok ng baril at sumang-ayon po ito sa gustong mangyari ni Mang Lito. Malamang hindi rin po kaya ni Mang Rudy na patayin ito, lalo at may pinagsamahan din po sila. At mukhang katotohanan naman po yung kanyang mga sinabi. Kinabukasan po, agad nga pong nagpaalam si Mang Lito sa kanilang amo na aalis ng araw po ito. Nagtaka pa raw po yung amo pero wala rin po itong nagawa. Nakiusap na lang din po sa amin si Mang Rudy na wag nang ipagsabi. Nag-usap daw po sila ulit ni Mang Lito at bibigyan daw niya ito ng pagkakataon, lalo at ayon daw kay Mang Lito, biktima lang din daw siya. Hinawaan lang daw siya ng pagkaaswang pero kahit kailan daw, hindi siya ng biktima ng tao. Kami lang din pong magpamilya at si Mang Rudy yung nakakaalam nun. Mahirap lang din pong manghusga, lalo at hindi po natin alam ang kanilang pinagdadaanan. Gayon pa man, delikado po yung mga aswang. Yan po yung sigurado po ako. Siguro ay dito ko na rin po tatapusin ang aking kwento. Maraming salamat po kung makikinig ka. Saan ka man naroroon. Paalam. Hello po ulit sa lahat. Si Renz ng Negros po ulit ito. Yung nagpadala ng kwentong may pamagat na Lola, ibalik niyo ang anak ko. Bale, parang ito po yung karugtong ng kwento kong yon. Sa kasalukuyan po kasi ay bumalik na dito yung aswang na yon na nagbalak kumuha sa anak ng kumpare ko. At parang wala lang nangyari. Sabi naman itong kumpare ko ay hayaan na lang daw para walang gulo. Pero kung ako lang po ang masusunod, baka tagain ko siya ng ita kapag nakita kami sa daan. Nitong nakaraang gabi lang po ay may nangyari ulit. At sa pagkakataong ito ay sa akin na mismo. Di ba po kasama ako nung pinasok namin ang bahay ng aswang na dito lang sa amin. Nakatakas siya at hindi nagtagal ay umuwi siya ulit dito. Isang gabi po, Sir Dan, ako naman sana ang kukurso na dahan. At sa palagay ko ay siya rin yun. Ang aswang na bibiktima sana sa sarili niyang apo. Muntika na po ako noon. At kung matataas siguro ang mga tubuhan sa amin,
Talagang magugulat ka na lang na ang nagpadala sa'yo ng unang kwento ay patay na pala. Pero nagpapasalamat ako na ang ibang parte ng tubuhan ay nagapas na. Kung tawagin pa sa amin ay natapas na. Kasi yung lugar namin ay malalapad na tubuhan. At yung kalsada ay pinapaligiran ng tubo. Balik ako sa kwento ko, Sir Dan. Isang araw ng Huwebes, pumunta ako sa isa kong kaibigan at madadaanan ko yung bahay ng aswang na yan. Medyo matagal na rin kaya parang wala na sa akin ang nangyari. Kasi parang okay naman ang lahat kaya may kumpiyansa na ako. Sinabi ko kanina na kung magkasalubong kaming dalawa sa daan ay tatagayin ko siya. Pero nung nagkasalubong kami, wala akong kahit anong armas. Kasi nga, kumpiyansa na ako noon dahil matagal-tagal na rin. Nung malapit na siya sa akin, inunahan ko na siya kasi para maunahan ko siya ng dungan. Pinansin ko siya at binati agad. "Chay, diin ka makadto. Ano na ang dala mo man?" Na kung sa Tagalog ay, "Chay, saan ka pupunta? Ano ba yung dala mo?" Ngumingiti pa nga ako sa pagbati ko sa kanya. Pero tinitigan niya ako ng masama at sumagot siya ng, dinuguan? Bakit, hihingi ka ba?" Sagot niya habang nanlilisik ang mata niya sa galit. Kasama kasi ako doon sa nakasaksi ng kanyang pag-aswang. Pero hindi ako natakot sa kanya. Kasi ako, Sir Dan, hindi man sa pinagmamalaki ko ay matapang din naman ako. Lalo na kapag nasa tama ako. Yun ang paninindigan ko sa aking sarili. Pero mabait ako at matulungin sa mga kaibigan ko. Kaya nga kahit saang lugar ay may kaibigan ako. Yun na nga, Sir Dan. Nakita ko siya na galit siya sa akin nung tinanong niya ako kung gusto ko ba ng dala niyang dinuguan. Kaya nga ngumiti ako sa kanya at sabay sabing, wala ko nagkakaon, Chay. Pero, Chay, nga daw akigagid sa ako now. Gadumot kagid sa akon, Chay, haw. Saktoon mo lang, Chay, kay base nalipat ka kung ano kami di sa lugar ta. Na kung sa Tagalog pa ay, hindi po ako kumakain yan, Chay. Pero, bakit parang galit ka yata sa akin? Ayusin mo lang, Chay, at alalahanin mo na kung ano kami dito sa lugar natin. Wika ko pa. Kasi, Sir Dan, kilala kami dito. Kasi marami kami na magpamilya dito. At talagang kapag kami ang binabanggay, siguradong magigiba ka talaga. Alam niyo na po yan kung ano ang ibig kong sabihin. Kaya pagkatapos ko yung sabihin sa kanya ay yumuko siya at nagmadaling naglakad. Kaya ako naman ay dumiretso na rin. Nung dumating ako sa bahay ng isa kong kaibigan, parang nalimutan ko na yung nangyari sa daan. Nagkwentuhan kami at nagkayayaan na maglaro ng ML. At parang hindi man lang pumasok sa isip ko na gabi na pala. Kasi alam mo naman, Sir Dan, kapag ML na yung usapan ay hindi na kami magpapahuli ng mga kaibigan ko, pati na rin sa basketball. At yun na nga, nagpaalam na akong umuwi. Pero sabi niya ay, dito ka na lang matulog. Baka kung ano pa dyan ang mangyari sa'yo sa daan. Pero nagmatigas ako at umuwi talaga ako. Sinamahan naman ako ng kaibigan ko. Nagpasama rin siya sa kanyang pinsan. Pero okay naman sa daan. At nung nakalampas na kami sa bahay ng aswang, wala namang nangyari sa amin. Kaya nagpatuloy kami. Baka magtaka ka, Sir Dan, na sa isa kong kwento ay may motor ako. Pero hindi ko dinala kasi ang putik ng daan dito. Dito kasi sa amin ay hindi pa nakompleto ang semento. Kaya ang ibang daan ay maputik pa rin. Kasi medyo malapit na kami sa bundok. Yun na nga, nagpatuloy na kami kasi malayo-layo rin ang bahay namin sa bahay ng mga kaibigan ko.
Doon kasi sa kanila ay may wifi, kaya nagdadayo pa ako doon para maglaro ng ML. Mga lagpas 7 PM na ng gabi siguro nang may nadaanan kami na nag-iinuman. Nang tignan namin ay ang pinsan ko pala ang isa doon, kaya niyaya nila kami. Ayaw ko na sana kaso mapili talaga yung pinsan ko kaya pinagbigyan ko na lang. Pero yung kaibigan ko na humatid sa akin ay hindi na talaga uminom kasi hindi pa daw siya nakakain. Kaya sinabihan ko na yung pinsan ko na hayaan na lang natin na umuwi sila kasi gabi na. Tapos hindi pa yan nakapaghapunan. Nagpasalamat ako sa kanila. Pagkatapos nun ay umalis na sila ng pinsan niya. Tandua yung iniinom ng nagiinuman. Kaya humingi lang ako sa pinsan ko ng beer kasi mabilis na ako malasing sa mga hard na inumin. Hindi naman kasi ako umiinom madalas at hindi rin ako naninigarilyo. Mga 4 lang na bote ang naubos ko. Konti lang kung tutuusin. At mas marami pa yung kwentuhan namin kaysa sa inom. Kasi hindi ko gusto na umuwi ako sa bahay na paekis-ekis na yung lakad ko. 2 sitio pa kasi yung dadaanan ko papunta sa bahay. At yung dadaanan ko ay halos puro tubuhan. Nung pagtingin ko sa cellphone ko ay pasado na palang 11:00 ng gabi. Kaya nagpaalam na ako sa aking pinsan. Bibigyan pa sana niya ako ng 2 pang bote kaso hindi ko na talaga kinuha sa kanya. Nag-joke pa nga ito sa akin. Ay nanong manikas man, paano ka nakapangasawa kaya sa subong turpi ka gyapon? 26 ka na, wala ka pa gyapon miga. Sabay ngisi niya sa akin na kung sa Tagalog Sir Danay, naku pinsan, paano ka niyan makakakita ng mapapangasawa hanggang ngayon torpe ka pa din. Natawa na lang kami at nagpaalam na ako sa kanila. Sobrang maliwanag ang buwan ng gabing yon, kaya ayos lang sa aking umuwi ng mag-isa. Pero nung 1 sitio na lang bago ang bahay namin, biglang nanindig ang mga balahibo ko. Pero hindi pa talaga ako natakot kasi nagapas na rin sa parting yon ng mga tubo. Kaya hindi masyadong nakakatakot. Nagtaka pa ako kung bakit ako kinikilabutan. Wala namang kahit ano sa daan. Kaya dali-dali na akong naglakad dahil kinukutuban na ako. Sa daan ay may nakita akong isang putol na kahoy na parang matulis yung dulo. Kaya pinulot ko yon para magamit ko kung sakali. Nang biglang may humuning isang hayop na parang bibi. Napasabi pa nga ako na may bibi siguro dito. Yung bibi dito sa amin Sir Danay, pato namin kung tawagin. Nagmasid ako at tumigil sa daan. Hanggang sa yung huni ng parang akala ko ng bibi ay biglang nagbago. Na parang galit na galit. Nako, iba na to. Sa isip ko pa. Kilala ko naman yung huni ng wakwak. Mabilis yan pero yung naririnig ko ay paisa-isa lang at parang galit. Umiinit na yung ulo ko sa puntong yon. Kasi hindi ko makita kung saan siya naroon. Kaya sumigaw na ako at nagmura. Baw ginsundan mo gid ko ba? Pakita da bala. Hindi na pagamita gahom nyo. Kabinta uso sa inyo. Amo ka mo namang biktima ho. Pakita di puga ka nga tigulang ka. Ikaw na guro ay. Sigaw ko pa. Na kung sa Tagalog ay, aba sinundan mo talaga ako Magpakita ka. Hindi mo na dapat gamitin yung kapangyarihan mo. Bakit? Ganyan ba kayo mga biktima? Magpakita kang matanda ka. Ikaw siguro yan Pagkatapos nun ay bigla itong tumahimik. Kaya nagmadali na ako Sir Dan. At sa totoo lang Sir Dan ay kinakabahan na ako noon. Oo, matapang ako pero kahit sino siguro ay maiihi talaga sa takot. Lalo at may ideya ako kung sino yung sumusunod sa akin. Nung sa wakas ay malapit na ako sa bahay at tanaw ko na ito kasi yung ibang parte ay wala ng mga tubuhan.
Nang biglang nakarinig ako ulit ng huni. Sobrang hina nun, pero parang nasa gilid ko lang siya. Napawasiwas ako sa gilid ko, gamit ang dala kong putol na kahoy. Kasi nagulat talaga ako. Nang ginawa ko yun ay parang may natamaan akong isang bagay at nasaktan ito. Kasi yung mga layang dahon ng mga tubo, talagang tumilapon ito sa mukha ko. Dahil parang tumakbo yung tinamaan ko. At nagulat rin yata siya dahil natamaan siya ng kahoy na ginamit kong panghampas. Sumigaw ako sa takot, Sir Dan. At talagang naihina ako dahil sa unahan ko ay may nakaharang na malaking pusa na kulay itim. Sumisigaw na ako at humihingi ng tulong dahil papalapit na sa akin yung nilalang na yon. At kung may maghahanap ng video kasi ngayon ay may mga cellphone na at naglalaro pa ako ng ML, hindi ko na po yun na videohan. Dahil nilagay ko sa tagiliran ko yung cellphone ko. At sa sobrang takot ay hindi na pumasok sa isip ko na mag-video pa o litrato man lang. Kasi tumatakbo na ako at hindi ko na malayang umihi na pala ako sa takot. Kahit pa tumawa ang mga nakikinig sa'yo, Sir Dan, hindi ko yan gawa-gawa lang. Totoo po ito at malaking pasalamat ko na lumabas agad yung tito ko at si tatay. Sinalubong nila ako at tinanong ako nila kung ano ba yung nangyayari sa akin. Sabi ko ay hinahabol ako ng aswang. At pagtingin nila sa malayo, nakita pa nilang parang may isang nilalang na nakatayo doon. Nung nilingon ko rin yon, nakita ko na meron nga. At kahit malayo ay kitang-kita pa talaga namin yung kanyang dalawang mapupulang matang nagbabaga sa dilim. Kaya nga pinaputukan siya ng tatay ko at ng tito ko. Pero parang bula lang yung nawala. Kinaumagahan, ikwinento ko sa mga kamag-anak ko ang nangyari. Kaya agad naming pinuntahan yung aswang sa kanilang bahay. Marami kaming pumunta na mga pinsan ko. At pati na rin yung kapatid ng tatay ko. Pero wala na yung aswang doon. Nagalsa baluta na. Pinasok namin yung bahay niya pero wala na yung mga damit niya doon. At wala na rin kahit sinong tao sa bahay. Kaya sinabihan namin yung ibang kamag-anak nito na kung bumalik siya dito, alam na nila yung mangyayari sa kanya. At kung gusto nila na kumampi sa kanilang pamilyang aswang, hindi kami natatakot. Pati sila idadamay pa namin. Pero ang sabi nila, mas mabuti nga na nawala yan dito eh. Kasi pati kami pinagkakamalan na dahil sa kanya. Wika pa ng ilang kamag-anak niya. Dito na po nagtatapos ang kwento ko. Maraming salamat.